Matalik na niyang kaibigan si Nanette simula nang hindi siya nito pinabayaan sa mga nangyari sa kanya. 2 araw ang lumipas, habang abala si Macy sa kanyang trabaho ay nilapitan siya ng kanyang secretary na si Emma. Ma'am Macy, pwede po ba kayong maistorbo? May bisita kasi kayo sa labas. Gusto na nga niyong pumasok kaya lang pinigilan ko muna. Baka magalit kayo. Dugtong ng secretary. Sino bang bisitang iyan? Tanong naman niya. Habang abala pa rin si Macy sa pag-check ng mga papers sa ibabaw ng kanyang desk. Si Mr. Jared Dominguez po daw. Siya ma'am. Asawa mo daw ang lalaki na sa labas ma'am. Ang gwapo naman niya. Ani Emma na parang kinikilig kay Jared. Natigilan naman si Macy sa kanyang mga ginagawa at napabuntong hiningang itinabi muna ang mga papers sabay tumingin sa secretary. Sige, papasukin mo. Kalmadong wika ni Macy. Ano na naman kaya ang kailangan sa kanya ni Jared? Mangungulit na naman ba ito? Nakakaloka talaga. Anya sa isip. Noong nakaraang araw ay si Grace ang nagpunta sa kanya sa office at ngayon naman ay ang asawa naman niyang si Jared. Hi, good afternoon. Maluwalas ang mukhang bungad sa kanya ni Jared nang makapasok na ito. Ikaw na naman? Wala sa sariling lumabas sa bibig ni Macy. Kampante pa itong umupo sa harap niya kahit hindi pa niya pinapaupo ito. Nanatiling sa kanya lang ang mga tingin nito. Kung makapagsalita kay parang bisa akong estranghero sa buhay mo na bigla na lang lumilitaw. Sagot naman ni Jared sa kanya. Ayaw niyang tingnan ito sa mga mata dahil hindi niya maiwasang ma-attract pa rin siya sa asawang si Jared. May kailangan ka ba? Bilisan mo dahil marami akong ginagawa. Walang expression ang mukhang sagot niya rito. Flowers para sa'yo. Sana'y magustuhan mo. Sabi ni Jared na sabay na iniabot ang mga fresh na bulaklak na kulay red. Napakabango pa ng bulaklak na iyon. Pinagkakaabalahan talaga ito ni Jared na bilhin bago pumunta ito kay Macy. Nasusurpresa naman si Macy sa mga ibinibigay sa kanya ng kanyang asawa. Sa ganda ng mga bulaklak ay hindi nag-alinlangan tanggapin iyon ni Macy at diretsyong inamoy at hindi namamalayang napapangiti na pala siya dulot ng mga bulaklak na ibinigay ni Jared sa kanya. Nasiyahan din si Jared na makitang nagustuhan ni Macy ang kanyang ibinigay at napapangiti na rin ito. Habang nanatiling nakamasid sa kanyang tunay na asawa. Napakaganda talaga nito. Thank you sa mga bulaklak. Napakaganda. Sabi ni Macy na muling tumingin sa kanya. Thank you din at nagustuhan mo iyan. Sagot din ni Jared. Gusto kitang ligawan. Muli, Macy. Diretsyong wika ni Jared na ikinabigla pa iyon ni Macy. O nga pala. Nakalimutan niyang hindi pwede ang laging paglapit-lapit nito sa kanya dahil sa kanyang mga ipinangako kay Grace. Nagustuhan ko nga itong mga ibinigay mo, Jared, pero hanggang doon na lang iyon. Alam mo namang hindi maaari magkalapit pa tayo o di kayo magkabalikan. Huwag mong saktan ang pamilya mo ngayon. Hindi naman siguro pwede ibasura mo na lang ng ganoon kadali ang pagsasama niyo ni Grace dahil lang buhay ako at nagbalik muli. Kaya sana ito na ang huling pagkakataong lapitan mo ako. Mahinang wika ni Macy sa asawa. Ganoon ba? Parang sarkastikong sambit ni Jared. Yes. Ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo na nandiyan na si Grace sa buhay mo at ang anak niyong si Gian? Muling sabi niya rito. Pero ikaw ang totoo kong asawa at may anak din tayo. Matigas na wika ni Jared sa kanya. Tama ka, Jared. Ako nga ang totoo mong asawa. Pero hanggang sa papel na lang iyon. May 10 taon na tayong hindi nagsasama at kayo na ni Grace ang nagsasama at maglilimang taon na rin ang pagsasama ninyong dalawa sa isang bubong at isang silid. Bakit hindi mo pahalagahan ang 5 taong pagsasama niyo? Please, stay away from me, Jared. Ani Macy na kahit sobrang sakit ang mga salitang binitawan niya dito, lalo na sa kanya'y kinaya niya iyon. Halatang nasasaktan din ito sa kanyang mga sinasabi ngunit na natili itong kalmado, ang itsurang nakatitig lang sa kanyang mukha. Okay. Biglang naisambit nito na halata ang pagkadismaya sa boses. Fine. Dugtong pa nito. At sabay napatayo ito sa kinaupan. Kinabahan siya nang makitang humakbang itong papalapit sa kanya habang nakatitig ito sa kanyang muka. Nang makarating ito sa kanya, sinadyang inilapit ito ang muka sa kanyang muka habang nakaupo lang siya. Nagtama na naman ang kanilang mga mata. I still love you, Macy. Halos pabulong na wika ni Jared sa kanya. Naiilang si Macy sa mga ginawang iyon ni Jared. I still love you so much at hindi iyon magbabago. Ang sabi pa nitong nanatili pa rin sa ganoon ang posisyon.
Sobrang nailang siya sa ginagawa ng asawang si Jared. Para siyang nanginginig sa paglapit dito sa kanya. Napipilitan naman siyang salubungin ang mga mata nito. Ilang minuto din sila sa ganoong ayos at pagtititigan. Pero bago ko gawin ang gusto mong lalayuan kita at didistansya sa iyo. Sabihin mo muna sa akin ngayon kung mahal mo pa ba ako o hindi na. Desperadong tanong na wika dito sa kanya. Umiwas siya ng tingin dito dahil hindi niya makakayang makipagtitigan dito ng matagal. Napatayo siya sa kinaupan para makaiwas lang dito at napatalikod. Tigilan mo ako, Jared. Ang sabi niya. At dumistansya siya dito na kunwari may hinahanap siyang gamit para lang maiwasan niya talaga ito. Sunundan naman siya ng tingin nito. Promise, pagkatapos mong sabihin ngayon na hindi mo na ako mahal, lalayuan na kita at didistansya na ako sa iyo. Ngayon, sabihin mo na yung totoo, Macy. Mahal mo pa ba ako, hindi na? I need your answer. Yes or no only. Matapang na muling wika at tanong ng asawa sa kanya. At nagulat pa siya nang hinawakan siya nito bigla sa braso at pinapihit paharap dito. Look at me. I need your answer, Macy. Only yes or no. Muling saad ni Jared. Parang napahikbi siya sa harap nito ng mga sandaling iyon, ngunit matatag din niya iyong pinipigilan. Jared. Wala sa sariling nasambit niya ang pangalan nito. Ano? Yes or no? Untag ni Jared sa kanya. No. Hindi na kita mahal. Nagkanda utal-utal na sagot niya rito. Sinungaling. Anito sabay kabig sa kanya at bigla siyang siniil ng halik dito sa labi. Sa gulat at pagka-shock niya, hindi siya nakakilos tulad sa ginawa nito sa kanya ngayon. Hindi niya alam kung anong gagawin ng mga sandaling iyon. Nangihina ang buong katawan niya na tila nawalan siya ng lakas. Muling nagbalik sa kanyang mga alaala ang mga nakalipas na pinagsaluhan nila lagi noon, ang maiinit na halikan at ang gawain ng isang mag-asawa. Wala sa sariling tinugon niya ang maalab na mga halik nito. Pagkatapos ng halikan nila ay malungkot ang mukhang dumistansya na ito sa kanya. Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. At sana hindi mo pagsisisihan ang hindi mo pagtanggap sa akin, Macy. Paalam. Ang sabi nito na tuluyan ng tumalikod at lumabas ng kanyang opisina. Hindi naman napigilang umiyak ni Macy nang naiwan siyang nag-iisa. Pero nangako na siya kay Grace. Mula nang sabihin ni Macy kay Jared na hindi na niya ito mahal, ay hindi na nagpakita pa sa kanya at nagpunta si Jared. Tiniis ni Macy ang lahat para na rin tuluyan na talaga siyang makamove on sa nasisirang pagsasama nila ng asawa. Samantala, nagdiwang naman sa Grace dahil nakikita niya na unti-unti na nagbabalik ang dating Jared na kinakasama niya. Binigyan na sila ng time nito ng kanyang anak na si Gian para muling makapag-bonding silang tatlo. At minsan din ay nilalambing na siya ng asawang si Jared na sobra namang ikinatuwa niya. Sana'y tuloy-tuloy na ang lahat ng kaligayahan niyang iyon. Araw ng linggo ay sinama ni Macy ang anak na si John upang mag-shopping sa mall. Sumama naman si John sa ina. Habang namimili sila sa mga mamahaling gamit para sa anak niyang si John, ay napansin niyang wala si John sa kanyang gilid. Tinignan niya ang paligid at tinagilap ng mga matang anak. Sandali siyang nag-freeze sa kinatatayuan nang makita sa unahan si John at ang ama nitong si Jared na nag-uusap. Nandun din si Grace at ang anak ng mga iyong si Gian. Aatrasa na si Macy ngunit nakita na siya ni Grace at kinawayan pa siya nitong nakangiti. Habang ang kanyang mag-amang Jared at John ay masayang nagkakausap. Matamis ang ngiting muli siyang kinawayan ni Grace kaya napipilitan siyang lumapit sa mga ito kahit labag sa kanyang kalooban. Pagkarating niya sa kinaroroonan ng mga ito ay hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Jared at patuloy lang itong nakikipagkwentuhan sa anak na si John. At kasali na rin si Gian dahil kinarga iyo ni Jared. At si Grace naman ay lihim na natutuwa. Nangako na kasi si Jared sa kanya na hindi na ito pupuntahan si Macy at siya na ang pagtutuunan at mamahalin nito. Macy, nandito rin pala kayo. Ani Grace nang hindi nawawaglit ang matatamis ng ngiti sa labi. Oo, ipinapasyal ko rin paminsan-minsan ang anak ko. Sagot naman ni Macy nang walang kangiti-ngiti. Kami nga rin eh. Pumapasyal din dahil yun ang gusto ni Jared. Bumawi si Jared sa lahat ng pagkukulang niya sa amin, especially sa akin. Parang nagpapainggit na sabi ni Grace. Natahimik naman si Macy. Mama,
Natutuwa kung hindi na galit si Tita Grace sa akin. Sabat naman ni John sa usapan. Yes, Macy. Nagbago na ako at pwede ngang babalik na si John dun sa mansyon. Sabi naman ni Grace upang lalong bumilib pa sa kanyang asawang si Jared. Iyan ang hindi pwede. Si John ang buhay ko. Formal na sagot niya kay Grace. Si Jared naman ay nakatingin na ito sa kanya habang siya'y nagsasalita. At si Mama Macy din po ang buhay ko, Tita Grace. Kaya dito lang ako kay Mama. Dadalawin ko na lang po paminsan-minsan si Papa sa mansyon at si Lolo Brenda. Pati na itong half-brother kong si Gian. Sagot ni John na nakangiti rin na tumingin kay Gian. Yay! Hindi na suplado ang Kuya John ko at hindi na malungkutin dahil nandiyan ang mommy niya. Sabi naman ng 5 taong si Gian. Sige na John anak, ay pupuntahan pa kami ng Tita Grace mo. Sabi ni Jared sa anak. Gian, mag-goodbye ka na kay Kuya John. Ay bibilhin pa tayo. Dagdag na sabi ni Jared. Okay, goodbye Kuya. Maligayang sabi naman ni Gian kay John. Babe, halika na. Ani Jared kay Grace sa malambing na boses. Napapalawak ang mga ngiting tiningnan muli ni Grace si Macy na nanatiling nakatingin lang sa kanila. Goodbye, John. Goodbye din sa'yo, Macy. Ani Grace na mas lalong nagpapainggit ang tono ng pananalita nito. Hindi nakaimik si Macy na sinusundan ng tingin ng papalayong si Grace at Jared kasama ang anak na si Gian. Hindi man lang siya pinansin ni Jared at saglit na kinausap. Parang hindi nag-i-exist ang kanyang presensya dito. Naiinis si Macy sa sarili kung bakit labis na naman siyang nasasaktan. Mama? Untag ni John sa kanya na malungkot ang mga matang nakatingin sa kanya. Parang nahalata siya ng anak. John anak, halika na. Tapusin na natin ang pamimili para makauwi na tayo agad. Anya sa anak na biglang nawala ng gana. Hayaan mo mama. Masasanay din po tayo na may iba na talagang pamilya si Papa Jared. Ako, matagal lang nasanay. Ang inaalala ko lang po'y kayo. Malungkot pa rin sabi ni John. Naku anak, nagkamali ka. Sanay na din si mama na wala na sa atin ng papa mo. Pagsisinungaling na wika ni Macy. At hindi na hinintay ang pagsagot muli ng anak. Hinila na niya ito para tuloy-tuloy na sila sa pamimili. Tinotoo nga ni John ang sinasabing dadalaw sa mansyon at tuwang-tuwa naman sa Madam Brenda. Isang buwan na nang huling dumalaw si Madam Brenda sa apong si John pero namimiss na agad nito ang apo. Noong nasa silay ito ay walang araw na hindi siya nag-aalala kay John. Si Madam Brenda mismo nagluto ng paboritong ulam ni John. Natutuwa din si Jared sa ginagawa ng kanyang ina. Mapagmahal talaga ito sa mga apo. Sina John at Gian ay parehong mahal ng kanyang ina. Wow, ang sarap niyang niluluto mo para kay John, Mama. Nakangiting wika ni Jared nang lapitan niya ito sa kitchen. Yes, anak. At alam mo ba na mas lalo ko natutuwa dahil hindi na katulad ng dati si John na isang tahimik at masungit na bata. Nakikita ko masayahin na siya ngayon. Mahabang sagot ni Madam Brenda sa kanyang anak na si Jared. Yun ay dahil nandito na ulit ang Mama Macy ko. May mama na po ako nagmamahal sa akin ng lubos, Lola. Sabat ni John sa usapan. Natigilan naman si Madam Brenda at si Jared naman ay walang expression ang mukhang nakatingin sa anak na si John. Ang hindi nila alam ay lihim silang pinagmamasdan ni Grace na nagngangalit ang bagang sa sobrang galit. Nabawis na talaga ito kay John at sa kanyang biyanang hilaw. Parang mas favorite pa nito si John na anak ni Jared kay Macy kaysa kay Gian na anak ni Jared sa kanya. Gigil na gigil si Grace ngunit pinipigilan nito ang sarili. Nainis talaga si Grace sa mga napagmamasdan. Lahat ng taong hadlang ng kanyang kaligayahan ay buburahin niya. Yun ang nasa isip ni Grace at nag-iisip siya kung ano ang susunod na hakbang. Madalas na ang pagpunta ni John sa mansyon at minsan ay nilalaro na nito ang kapatid na si Gian. Tingnan mo si John, babe. Nilalaro na niya kanyang kapatid. Natutuwa ako sa pagbabago ni John. Masayang sabi ni Jared kay Grace. Pinilit ni Grace ang ngumiti. Kahit ang totoo ay naggagalaiti na tiningnan nito si John. Yes, babe. Sana ipagpatuloy iyan ni John. Ani Grace na hilaw ang pagkakabigkas ng bawat kataga. Nang magpaalam na si Jared dahil may pupuntahan itong importante ay hindi na napigilan ni Grace ang sarili na lapitan si John. John, bakit bang madalas ang pagpunta mo dito? Akala mo ba natutuwa ako sa'yo lalo na sa paglalaro niyo ng anak ko? Singhal ni Grace na labis na ikinabigla ni John. Bakit na naman kayo galit? Akala ko ba'y nagbago na po kayo? Ang sabi naman ni John na mas lalo ikinagalit ni Grace. Gago ka naman palang bata ka.
Gigil na sabi ni Grace. Hindi na po ako bata. Sagot naman ni John. Mommy, huwag niyo pong pagalitan si Kuya John. Ani Gian na kumakampi sa kuya nito. Ang hindi alam ni Grace ay paparating na pala si Madam Brenda sa kanilang kinaroroonan. May problema ba, Grace? Tasang kilay na tanong ni Madam Brenda kay Grace. Para namang nahimas-himasan si Grace sa galit nang makita si Madam Brenda. Wala, Mama. Mabilis na sagot ni Grace. Narinig kong pinapagalitan mo si John. Kung noon natatakot ako sa mga pambablockmail mo sa akin, ngayon ay hindi na. At kapag magsalita ka na talaga, sabihin mo lang. Dahil ipahahanda ko ng mga gamit mo para lumayas ka na dito. Ano? Deal? Matapang na sabi ni Madam Brenda sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay ni Grace. At pagalit na tumaliko nito kina Madam Brenda, John at Gian. Lumipas ang 1 linggo. Habang nagpapahinga si Macy ay may tumawag sa kanyang cellphone. Nakita niyang number iyon ng kanyang anak na si John. Hello, Macy. Anang humihingal na boses sa kabilang linya. Kilala niya ang boses na iyon. Si Madam Brenda iyon. Ito ang may hawak ng cellphone ng anak na si John. Nagtatakang nakikinig lang si Macy sa ina ni Jared kung bakit ito ang may hawak ng cellphone ng kanyang anak. Sinama ni Madam Brenda si John sa isang party sa kaibigan ng ina ni Jared. Madam Brenda, bakit? Kinakabahang tanong niya sa kabilang linya. Biglang nawala ng malay si Macy sa balitang natanggap mula sa ina ni Jared. Nawawala daw si John sa party at kanina pa ang mga ito naghahanap kay John. At ang ipinagtataka ng mga naroroon sa party ay nakita na lang nila ang cellphone ni John na nahulog sa labas ng bahay ng kaibigan ni Madam Brenda. Halos mabaliw-baliw na ang lahat sa paghahanap kay John. 11 a.m. pa ito nang nawawala at 5 p.m. na. Pero hindi pa rin ito nakikita. Tumawag na din ng mga pulis ang pamilya Dominguez para may tutulong sa paghahanap kay John. At si Jared mismo ay tumulong din sa paghahanap ng anak nito. Masama talaga ang kutob nila. Hindi naman kasi basta-basta papasyal o aalis si John nang hindi nagpapaalam. Na magkamali si Macy ay panay ang pang-iyak nito dahil sa sobrang pag-aalalang nadarama. At kahit mga 7:00 p.m. na ng gabi ay nagpunta si Macy sa mansyon ng mga Dominguez para makaalam ng update kung nakita na ba ang kanyang anak. Hindi na niya kasi makontak ang cellphone ni John na gamit ni Madam Brenda kanina. At wala din siyang number kay Jared at kay Madam Brenda. Sinamahan siya ni Nanette pagkatapos niya itong tawagan at sabihan na nawawala ang kanyang anak ay nagmamadali siya nitong pinuntahan sa kanila. Pagdating nila doon sa mansyon ni Nanette ay nandoon sina Jared, Grace, Madam Brenda at ang papa ni Jared na si Don Armando Dominguez. Naabutan ni Macy na umiiyak si Madam Brenda at problemado ang mukha naman ni Jared. Good evening, Don Armando at Madam Brenda. Jared at Grace. Sabi niya nang sila'y makapasok sa loob ng mansyon. Hindi na alintana ni Macy kung sino ang mga kaharap. Ang importante ay makabalita siya kung kamusta ang paghahanap kay John. Nakatingin na lahat sa kanya. Hindi na nakasanayan ni Macy na tatawag ng papa at mama sa mga magulang ni Jared. Nagdilim naman bigla ang mukha ni Grace sa presensya ni Macy at Nanette. Kamusta ang paghahanap sa anak ko? Kaagad na tanong niya sa mga ito. Nakikita niyang umiiyak sa Madam Brenda. Ibig sabihin noon ay hindi pa nakikita ang kanyang anak. Iha, Macy, sorry, wala pang balita ang mga pulis. Naghihintay nga kami. Si Don Armando ay sumagot sa kanyang tanong dahil si Brenda ay nanatiling umiiyak. Hindi! Kailangan makita ang anak ko! Ani Macy at sabay na umiyak at parang maluloka na sa nangyayari. Si Jared naman ay nanatiling nakatayo lang at alalang-alala din ang muka. Naghihintay itong tawagan ng mga pulis na naghahanap. Halika, Nanette. Samahan mo akong hanapin si John. Anyang wala na sa sariling tumalikod sa mga ito at nagtatakbong palabas ng mansyon. Wait, Macy! Sabi naman ni Nanette. Si Jared naman ay parang nagising sa kinatatayuan ng marinig ang sinasabi ni Macy na hanapin ito ang anak nilang si John. At naningkit ang mga mata nang makitang nagmamadaling umalis si Macy. Mabilis na sinundan ni Jared si Macy at naabutan niya ito at ang alalay na si Nanette sa may gate. Macy, gabi na! Bukas na natin ipagpatuloy ang paghahanap sa anak natin. Marami ng pulis na naghahanap kay John. Hintayin na lang natin ang pagtawag nila. Hindi napigilang sabi ni Jared kay Macy. Hindi niya matiis na hindi ito kausapin dahil sa problema nila ngayon. Wala akong pakialam kung hahanapin ko talaga ngayon si John kahit gabi na.
Pasupladang sagot ni Macy kay Jared. Sasakay na sana si Nanette at Macy sa kotseng dala na biglang sinaklit ni Jared si Macy sa braso na nagagalit. Dadagdagan mo pa ba ang problema? Paano kapag may mangyari sa inyo? Sabi ni Jared. Bitawin mo nga ako at huwag kang pakialamero sa buhay ko. Anak ko ang hahanapin ko. Hindi ako mapapakali kapag hindi ako tutulong sa paghahanap sa kanya. Sunod-sunod na singhal ni Macy. Oo, Macy. Alam ko kung anong nararamdaman mo dahil yun din ang nararamdaman ko ngayon. Kung nag-aalala ka ng sobrang, ganun din ako dahil anak ko din si John. Matigas na sabi ni Jared sa kanya. Macy, tama si Sir Jared. Relax ka lang, okay? Mahanap din natin si John. Ipagdasal natin walang mangyayari sa kanya. Sang-ayon ni Nanette. Kumalma nga siya ngunit patuloy naman sa pag-iyak. Timing naman na tumawag na ang isa sa mga pulis na naghahanap at mas lalo silang nagmamroblema sa bagong ibinalita ng isang pulis. May nakakita daw kay John na may kasamang kaedad lang nito at pagdating sa unahan ay pinilit daw itong pasakayin ng isang taong nakamaskara sa isang BMW Mercedes-Benz na kulay blue ang pinta. Parang ikababaliw ni Macy ang balita sa sobrang pag-aalala. John! Sambit pa nito sa pangalan ng anak. Naawang pinagbasta ni Jared ang asawang si Macy at walang pag-aalilangan niyakap ni Jared ng mahigpit ang tunay na asawa. Gumanti din si Macy ng yakap kay Jared nang yakapin siya nito. Nanonood lang si Nanette sa dalawa. Jared! Pumasok ka nga dito! Isang malakas na sigaw ni Grace sa galit nang makitang magkayakap sina Jared at Macy. Mabilis namang nagkalas ang dalawa sa pagyayakapan. Ginawa ni Grace ang lahat at nakikipagplastikan kay Macy para lang lumayo talaga ng tuluyan si Macy kay Jared. Pero kanina, nakikita niyang nagyakapan sina Macy at Jared dahil sa pagkawala ng anak ng mga itong si John. Sawang-sawa na talaga si Grace. Talagang kontrabida para sa kanya ang mag-inang Macy at John. Hindi nakatulog si Grace sa kakaisip at lihim siyang natutuwa sa balitang nawawala si John. Sana'y tuluyan na talaga itong mawala para sa Macy na lang ang problemahin niya. Madaling araw pa lang ay bumangon na si Jared. Hindi din ito nakatulog ng maayos dahil sa pagkawala ng anak na si John. Nagmamadali itong malis para simulan na namang hanapin ang anak kasama ang mga pulis. Nang maiwang nag-iisa si Grace sa pagsikat ng araw ay nag-ring ang cellphone niya at nakita niyang ang mommy Griselda niya ang tumatawag. Sinagot iyon ni Grace. Yes, Mommy? Anya sa kabilang linya. Noong isang araw pa lamang siya nakapunta sa kanila sa mga venerasyon, kaya imposibleng namimiss na siya nito. Siguro may kailangan ito sa kanya. Nang marinig ni Grace ang mga sinasabi ng kanyang ina sa kabilang linya ng laki ang mga mata niya, parang hindi siya makapaniwala at pagkatapos nila mag-usap, ay hindi napigilan ni Grace ang mapahalakhak ng mag-isa. Samantala, si John ay nagpupumigla habang itinali ang buong katawan, mga paa at ang kanyang kamay. At ang mga mata naman niya ay tinakpan ng telang itim, pati na rin ang kanyang bibig. Pinagpapawisan ang buong katawan ni John dahil sa ginawang sunod-sunod na pagpupumiglas para lang makawala sa pagkakatali sa kanya. Tulong! Mama Macy! Ang nasa isip ni John na naghihirap sa sitwasyon nito. Ni hindi mabanggit-banggit man lang ang sasabihin dahil may nakatakip sa kanyang bibig. Sa party na dinaluhan nila ng Lola Brenda niya ay kasalukuyang nagpapahangin si John sa hardin ng may-ari ng bahay na kaibigan at kumare ng Lola Brenda niya. John! Tawag bigla sa kanya na isang kaedad lang din niya na walang iba kundi ang kanyang kaklase dati. Ang kaibigan at kaklase pala iyon ni John noon na si Raymart. Nagmamadali naman lumabas si John sa gate ng bahay na iyon ng kumare at kaibigan ng kanyang Lola Brenda. Pero hindi niya namalaya na nahulog pala ang kanyang cellphone na akala niya na ipasok niya na maayos sa bulsa. Pero hindi pala dahil sa kanyang pagmamadaling lapitan ang kaibigan. Ito ang katim niya noon sa basketball. Niyaya siya ng kaibigan na maglaro saglit ng basketball sa unahan. Ayaw sana ni John dahil hindi siya nakapagpaalam sa kanyang Lola Brenda. Sinabi naman nito na huwag na lang siya magpaalam dahil babalik din naman sila agad. Habang tumungo sila sa palaruan ng basketball ay may di inaasahang sasakyang huminto sa gilid nila at hindi nila akalain ang sumunod na mga pangyayari.
Bigla na lang hinaplit sa braso si John ng isang taong nakamaskara at pinilit na ipasakay sa isang BMW Mercedes-Benz na kulay blue ang pinta. Kapwa nagulat ang dalawang binatilyo at sa takot ng nagngangalang Raymond na siya ang isunod ng kidnapper ay nagtatakbo na itong papalayo sa lugar na iyon at hindi na nakapag-report ito sa lola ni John dahil takot itong bumalik sa lugar na may kidnapper. Mapapagod ka na lang sa ginagawa mo, bata. Kailanman ay hindi ka makakatanggal sa mga itinali sa'yo dahil matibay yan. Napapangising wika ng isang kidnapper. Hindi nakinig si John. Patuloy siyang namumwersa para lang matanggal sa itinali sa kanya. Luha at pawis ang lumabas kay John sa mga oras na iyon. Narinig niyang may paparating na yabag na mga paa kaya tumigil siya at nakinig kung sino iyon. Ma'am, nandito na pala kayo. Narinig ni John na sabi ng lalaking kidnapper. Kamusta dyan? Tanong na isang tinig sa kanya ng pamilyar na boses ng isang babae. Alam niyang pag makikita niya ang mukha ng babaeng ito'y makikilala niya ito dahil minsan na niyang narinig ang boses nito. Ano bang gagawin niyo sa batang iyan, ma'am? Tanong pa na isang kidnapper na lalaki. Ano pa? Di tatapusin. Tugon pa ng babae sabay na tumawa. Pero hindi pa muna sa ngayon. May hihintayin pa tayo bago tuluyan natin ang batang iyan. Dagdag pang sabi ng boses ng isang babae. Nanginginig ang buong katawan ni John sa narinig. Ano bang kasalanan na isang tulad niya? Sa edad niyang 15 ay wala naman siyang kalaban. Kunin mo ang takip sa mga mata ng batang iyan. Total, hanggang bukas na lang siya. Sabi ulit ng babae. Sunod naman ng kidnapper ang utos. Kinuha nga nito ang takip sa kanyang mga mata. Nagulat si John nang makita kung sino ang babae. Hello, John. Dear. Natatawang bati pa nito sa kanya. Samantala, malaki naman ang pagdududa ni Madam Brenda na may kinalaman sa Grace sa pagkawala ng apong si John. Ito lang ang may galit at ayaw kay John na umuwi ito sa sariling tahanan ng ama. Hindi nagpapahalata si Madam Brenda na nagdududa siya kay Grace. Minomonitor niya ang bawat kilos dito. Nang nakita niyang umalis, ito'y lakas loob niyang sunundan kung saan ito pupunta. Nagtaksi lang siya upang hindi siya mahalata at mapansin ni Grace na may nakasunod dito. Nagtataka si Madam Brenda kung saan pupunta si Grace dahil malayo nang itinatakbo ng kotseng dala nito. Madam, susundan pa rin ba natin siya? Tanong ng taxi driver. Oo, kahit saan. Susundan natin siya. Don't worry, hindi ba sasayang oras mo? Sabi ni Madam Brenda sa taxi driver at muling nag-focus ito sa pagsunod kay Grace. Isang tahimik na lugar ang pinuntahan ni Grace at maraming punong kahoy sa paligid. Isang bahay na hindi masyadong malaki at halatang hindi tinitirhan iyon. Nakikita ni Madam Brenda kung saan pumasok si Grace. Baka ito ang sinasabi nito noon sa kanya na isang bahay bakasyunan ng magulang nito sa isang tahimik na lugar. Sige, ito lang ako at umalis ka kaagad. Baka makita pa niya itong taxing dala mo. Ani Madam Brenda sa taxi driver. Binigyan niya ito ng malaki at sobra-sobrang pamasahin niya. At natutuwa ang driver na umalis agad sa lugar na iyon. Sina Macy naman at Jared ay nagtagpo sa police station. Nakita na kasi ang batang kasama ni John noong kinidnap ito. Kaya pumunta sina Macy at Jared para makinig sa interview ng bata. Nanginginig ang binatilyong si Raymond sa pag-interview sa kanya ng mga pulis at umiiyak ito habang nagsasalita na hindi daw nito kilala ang kumidnap kay John. Namamagana ang mga mata ni Macy dahil magdamag siyang umiiyak sa nangyayaring pagkidnap sa kanyang anak. Ang sabi ng mga pulis ay hindi kidnapperan sa mga kailangan ng mga kidnapper dahil kung yun ang purpose ng mga ito, ay sana'y tumawag na ang mga ito para humingi sa kanila ng pera kapalit ng kalayaan ni John. Gulong-gulo si Macy at wala sa sariling umalis sa police station pagkatapos na marinig ang detalye ng batang nagngangalang Raymond. Wala siyang kasama ngayon dahil maraming ginagawa si Nanette sa negosyo na ipinaubaya niya rito. Hindi niya alam kung saan niya hahanapin ang anak. Alalang-alala na siya sa kalagayan ngayon ni John. Pati ang ina niyang si Aling Solesa ay hindi na makakain na maayos at bigla na lang itong umiiyak dahil sa nangyari sa apong si John. Macy, tinig iyon ni Jared na nakasunod pala sa kanyang likuran. Nilingon niya ito. Wala ka bandalang kotse? Ihatid na sana kita. Nakikita kong kailangan mo ng pahinga. Ako nalang bahala magpatuloy sa paghahanap sa anak natin, kasama ang mga pulis.
Sabi ni Jared sa kanya. Huwag na, kaya ko sarili ko. Sagot naman niyang nagpatuloy sa paghakbang. Napahinto siya nang humarang ito sa dadaanan niya. Please. Nagsusumamong sabi nito sa kanya. Nagangat siya ng tingin dito at hindi agad nakapagsalita. Okay. Anyang sumang-ayon na lang at napipilitang sumakay sa kotse nito.